solid dito sa Clean Fuel. Lagi may reminders. Good morning mga tito at tita. So nandito tayo pa rin sa Santa Maria. Kakaalis ko na ng bahay na 11 na. Dala ako ng backpack at kapote para sure lang. Anyways, pupunta tayo ngayon ng SM North EDSA ulit kasi may mga pupuntahan tayo. Bante? Yun, thank you kaya. Good morning sa inyo mga tito-tita. So, papunta tayo ngayon sa SM North EDSA. Ako ay pakiusapan ng aking boss na magtingin ng laptop for the team. And I believe balak na lang i-replace yung current laptop namin ng bago. Na sila mismo ang magmamanage. Kasi currently iba nagmamanage ng laptop namin. So, titingin lang tayo ng prices ng monitor, keyboard, update ng price ng ibang laptop kung meron man, no? At the same time, no, bibili na rin tayo ng palagi ko miss out bilhin yung oil na pamahid na anak ko for anti-bug bites kasi nauubos na yung kanyang, yung brand niya is Human Nature, no? Na yun nga, medyo mahirap hanapin yung brand, yung specific anti-bug bites kasi soya free siya. And again, yung anak ko ay may G6PD deficiency, so hindi pwede sa kanya yung anything na may soya. Makaka-affect yun sa circulation ng blood niya. Bawal siya makakain, bawal siya makaamoy, or bawal magkaroon ng contact sa balat niya yun. Medyo maselan, pero pinifigure out namin kung ano yung mga pwede at hindi pwede. Check na natin kung recording, nice. Yun, check namin kung ano mga pwede at hindi pwede kasi medyo maselan nga yung kanyang hindi naman siya sakit, pero more on body composition or blood composition niya ay hindi kagaya sa normal na tao. Balance yung white and red. Sa kanya medyo mabilis mag-breakdown yung red blood cell niya. Yun yung pagkakaintindi ko. Pag nakakaroon siya ng mga contact or nakakain siya ng mga bawal sa kanya. So hangga't maaari, iniiwasan namin na makakuha siya ng mga bawal sa kanya. So itong bibiling kong bug bites ay product of Human Nature na soya free, kasi yung last na nabili ko ay mali, hindi siya soya free. Di naman malambot yung gulong natin. Sadya madulas lang yung kalsada. Nakaramdaman kayong dulas nagdala sa buhangin. Anyways, that's one good thing about CB650R. Meron tayong traction control sa motor na to, no? So kung mag-slip konti yung likod mo, hindi ka basta-basta maka-outbalance. Ibabalik niya sa dati, or ipapantayin niya yung bilis ng rear tire mo sa front tire mo para makabalik yung motor mo sa pagkakatayo. So hindi ka basta-basta mag-fishtail, madudulas sa likod. Well, it depends also dun sa gamit mong gulong, kung makapit or hindi. I'm using a I believe Michelin to eh. Hindi ko maalala. Tayo na SM North ngayon para mag-check ng prices ng monitors, keyboard, mouse para sa aming trabaho. At isang mabilis lang to, no? Malaki lang yung back to kung dala kasi kapo dito eh.
At dumilim na nga, no? Buti na talaga may dala akong kapote. Huwag na nga akong aabutin ng ulan pagdating doon. Samahan niya ako. Mag-NLEX tayo saglit. Oo nga pala, no? Hindi ko pa na vlog, pero sa Philippine Arena pwede dyan magtambay paghapon kasi yung grounds dyan ay open at maraming tumatambay dyan paghapon. Maganda rin yung ambience kasi more on park and grass field siya. So pwede kayo dyan pagka malapit na kayo sa Bulacan or gusto nyo dayuhin, pwede rin naman. Kasi maulan ngayong panahon na to, hindi ganun ka ganda maglalabas ng bahay, ano. Ay, ang haba pala ng pila dito. Ano nangyari? Hindi po laging ganito ang pila sa arena. Hindi ko alam bakit ganito ngayon. I really don't know why. Possible thing, may problema yung sensor nila, bumabagal. Pero hindi laging ganito dito. So yun, yung pamahid ng bibigay soya free. Hindi pwede yan soya sa kanya. Bawal ang toyo, unfortunately bawal ang taho. Pero bawal din na ampalaya. Hindi ko alam siguro kung ayaw niya na ampalaya, edi pabor, di ba? Hindi niya kailangan mag-alalang kakain siya na ampalaya. Hindi pa namin siya pinapatry hindi namin tinatest muna yung waters kung hanggang saan yung tolerance niya sa mga bawal sa kanya. Pero gusto rin namin i-try yun in the future para makita namin kung alin ba talaga yung magti-trigger. Hopefully wala, para talaga maiwasan namin, no? And then hopefully in the future hindi naman siya maging affecting talaga. Lalo sa siyempre pagkain pinag-uusapan natin. Nakakainis naman kung ang daming bawal sa'yo. Yung pang mga scents, like bawal sa kanya mint, eucalyptus, yung mga yan, bawal sa kanya yan. Sorry, hindi ka pwede mag-candy. Especially mint or eucalyptus candy. Also albatross, bawal din sa kanya. Albatross yung brand, sorry. Yung mga gamit sa CR na pampabango, bawal din sa kanya yon. Meron yung particles na hindi rin maganda para sa kanyang G6PD. Medyo mabagal nga ang sensor nila, ngayon lang bumilis. So ayaw naman maging hoops, kaya pumila na lang din ako. Hindi naman porket nakamotor tayo ay hindi na pipila. I-ready lang natin yung card, no, in case di mabasa. Yun, nabasa agad. Welcome to NLEX once again. Sana this time di tayo buti na ulan, pero nag-jacket na rin ako. Alam mo yun, para baos sakit ng patak nung ulan. Chill lang tayo guys today. Hindi tayo masyadong magkamadali. At wala naman tayong hinahabol na oras. So I believe yung pinaka-tipid na pwede nyo palang gawin pag mag-NLEX kayo or any expressway ay automatic. Dapat i-raise nyo agad to 6 gear. Low RPM lang kayo. Kaya around 4,000 na lang. Or kung kaya pa mas mababa. At ito na yata yung pinakatipid na option na pwede nyong gawin. Kasi kung talaga magwawalwal kayo dito sa NLEX, malakas talaga si gas. Siyempre, lalo kung inline 4. So, natatamad kasi ang magmabilis. Kaya ganto-ganto lang tayo. Okay na rin to. Sana naririnig nyo. Sana wala tayo masyado wind noise. Para sa mga nagtatanong about paano nga ba makakuha ng big bike, no? To answer your question, actually kanya-kanyang diskarte. Pero lahat ng diskarte lang yung kakailanganan mo ng sipag at syaga talaga. Unless pinanganak kang, alam mo na, meron kayong tinatawag na generational wealth na kayang i-cover yung fences nang hindi masyadong nag-iisip about sa mga gastos, no? Syempre pag ikaw na yung breadwinner, marami ding umaasa sa'yo na papatakbuhin mo yung pamilya mo ng maayos, especially pag father ka na din, ganyan, or yun nga, breadwinner ka. So dito tayo, by the way, dito tayo makakalamang sa traffic na ganito. Kasi kahit paano makakapag-filter tayo na mabagal. I think may ginagawa siguro. Oo nga, may ginagawa nga. Kaya medyo nag-slow down tayo.
electric pagdating doon, magiging okay na. Yun, maraming nagtatanong talaga, paano ka ba makakuha ng big bike? It's a very vague question or medyo malawak na tanong siya. But I think ang kailangan pong puhunanin ay sipag at tiyaga talaga. Grit and eagerness. Kasi lahat ng option mo for big bike, again, kung wala kang generational wealth or wala naman talagang manggagaling ka talaga sa baba lang din, sa being a simple person lang din na nangarap ng big bike, kakailanganin mo ng isang katerbang sipag, tiyaga. Ganun naman ako ngayon sipag at tiyaga lang din, performance sa trabaho, tamang bigay lang ng hinihingi ng company sa'yo para maging stable ka rin sa kumpanya, diba? And then yung sinasabi ko na options na makakuha ka ng big bike, all of them definitely includes cash availability. So pero pwede kang mag-cash. First option mo is cash kung may ipon ka, no? Second option mo, kung bitin yung ipon mo at kating-kati ka na magka-big bike, pwede ka ring mag-installment. Ngayon, depende na sa'yo kung ipapasok mo yun sa bangko. I believe may mga financing na, like mga maraming bangko na ang nag-o-offer ng financing when it comes to big bike. Hindi na lang isa yung option na yan, so you can pass requirements sa iba-ibang bangko na rin. Now, next na dyan ay after ng cash, bitin yung cash, financing, down payment ka ng konti or down payment ka ng kaya mo, then pili ka ilang years ng term ng installment. It's up to you kung ano yung kaya mo. You always think kung ano yung kaya mo. Ang mapapayo ko lang, kahit ba kating-kati ka na, yung parang gustong-gusto mo na talaga magkaroon, inggit ka na, ibabalanse mo lagi kung kakayanin ba at hindi ba ma-short yung sahod mo, kasi ikaw rin naman may hirapan, lalo na kung pamilyado ka na. And then ngayon, kung nakapag-installment ka na, what you want to make sure is minsan talaga hindi maintindihan yung ibang driver sa NLEX, pero be defensive na lang talaga. Biglang kabig yun. Kung may kadikit siya, walang chance na makaiwas sa kanya kasi biglaan niyang kinabig. Anyways, malayo naman tayo sa kanya kanina. So first is cash, kung meron ka. Second is installment through bank or in-house financing. Hindi ko kayo dinidiscourage, pero as far as I know, ang laki ng interest nila for in-house finance, kaya marami nag-opt talaga ng bank na lang, kasi si bank hindi naman din ganun kalaki interest for kotse man or big bike. Last option mo yung in-house financing pag di ka ma-approve sa bangko. So that's what's happening. Pag di ma-approve sa bangko, jump sa in-house financing. Now, yung option na kinuha ko is yung pangatlong option. Si Wifey ay matagal ng client ng isang bangko, and ino-offeran siya ng mga, yung wifey at yung nanay ko ay ino-offeran ng cash loan, credit to cash to be exact. Ito yung mga rewards mo or perks mo pag long time client ka na ng isang bangko, no? Lalo kung may credit card ka sa kanila. So yun ang in-avail ko. For everyone's information, hindi ko naman po nabibili ng cash yung mga motor ko, no? Dinadagdagan ko lang yung pera. Pag kulang, dadagdagan ko konti or ilo-loan ko. Yes, nilo-loan ko po. May utang po tayo sa bangko. Hindi naman po yung dapat itago kasi hindi naman po ako mayaman. Wala akong generational wealth. Wala akong malaking perang naitatago na galing sa pamilya namin. Empleyado lang din po ako na nagsisikap at nag-e-effort. Ini-improve ang sarili para makabili ng mga gusto natin. Kasi hindi naman porket tatay ka na, lahat sa family mo, kailangan mo rin syempre ng para sa'yo, kasi mababurn out ka naman pagka yung pang sarili mo, nakakalimutan mo din. Pero yes, yung third option po ang kinuha ko. Yung
kung credit to cash. Ayan, kasi napakaliit ng interest ng credit to cash. And once approve ng bangko, then go, babayaran ko siya ng depende sa ilang months kung gusto. I believe the longest one is 5 years. So bahala ka na kung paano mo, kung anong gusto mong installment option din when it comes to credit to cash. Pero kung ako tatanungin, syempre kung may pera ako, I will go with directly with cash. Alam mo yun, parang wala na akong iisipin na monthly. But hindi nga tayo ganun, kayaman. We need to, and then gusto natin, and then kaya naman ng sahod natin, na-compute na natin, kunin na natin, parang mapagbigyan din naman natin yung sarili natin. Hindi tayo puro trabaho lang ng trabaho. Kahit sabihin mo, kasi kahit sabihin natin sa sarili natin na this is for the family naman, masaya kung nakikita silang masaya, maghahanap ka pa rin ng for you, kasi mauubos ka pa din, mababurn out ka pa din, mauubos pa rin yung pangarap mo sa sarili mo pagka laging ganun. Yep, I think ano pa bang other option for you to get a big bike? Yung iba tatry sa cooperatives. Hindi ko pa na-try yun. Never have tried cooperatives. Dito na tayo ulit sa EDSA. Babakbak na naman po tayo sa EDSA. Siya nakakawit din talaga yung kamay ko. Kahit sabihin mo lagi na ako nagmumotor, nakakangawit din sa kamay. Mainit na, mag-open na tayo ng helmet. Yeah, sana narinig niyo pa rin ako. Ang init, kailangan ko mag-open ng helmet. Uy! Nice! May dala silang ref. Washing. Antindi, no? Sobrang, hindi ko alam kung mabibilib ako or what. Napaka-unsafe kasi. Pati bumagsak yun sa nagmumotor din, edi tumba kayo parehas. Or ikaw lang, malas mo, ikaw nabagsakan eh. Sila, okay lang sila. Sobrang unsafe no? Ingat na lang kayo. Huwag nyo na lang masyado tabihan yung mga ganon kasi delikado talaga yun. Ang tagtag talaga sa EDSA kaya para ka lagi nakakabayo. Yun talaga maaalog yung kidney mo eh. So I'm planning na dumaan sa likod ulit papunta sa main kasi layo na ikot pag sa Quezon Ave ka pa dadaan. Dito na lang tayo. So hopefully yung last na upload ko hindi man siya sa motor nakatulong naman sana sa ibang tao para makita nila yung proseso ng pagrehistro ng kotse. Dito na tayo sa SM at madilim. So buti na lang dala ko ang aking kapote unless tinanggal ng asawa ko sa bag, pero I doubt, di naman niya papakilaman to. Sa mga nagtatanong
upgrades na ginawa ko sa aking motor. Wala naman masyado, no? Ito lang, pinalitan natin yung side mirror ng pang-rebel yung bilog. Windshield quad lock na hindi siya legit na quad lock, ano. Pero kompleto yan with damper yan para kahit maalog yung cellphone, that's fine. Yung grip, sabaldang ko na rin to dahil nalalagyan ko lagi ng wax. Namumuti siya at hindi matanggal-tanggal yung puti. Baka palitan ko na rin yan. Yung unang owner, pinalitan niya yung inlet ng hangin. Ginawa niyang black. Pinalitan niya yung silver na CB650 to may red siya. Tapos nilagyan na rin ng unang owner ng tinatawag na mudguard sa likod kasi naka-tail tayo di. Kung ako tatanungin, pag-upgrade ako, pinagpipilian ko ngayon ay ang GSX 1000 or MT-09. Pero sabi nga ng asawa ko, mas gusto niya itsura ng GSX. So baka doon ako kung saan mas gusto niya, diba? Kompleto rin naman ang features yun, wala lang cruise control. Well, hindi naman ako laging naka long ride, so I think okay lang din naman. Goods din, I can live with it. Hindi nga lang siya naka TFT screen, no. Yun nga lang medyo downside ng GSX 1000. Hindi pa siya naka TFT, naka digital pa rin siya, color digital. Unlike ng mga bagong labas na Yamaha na full TFT na sila, although mas maliit kaysa sa Kawasaki, at least full digital pa rin sila, di ba? Mas vibrant sa mata, mas mabilis ng labanan yung sa nakakita ko sa mga review, kahit mataas yung sikat na araw, madali siya mabasa. Planning to have an upgrade, hindi ko pa alam kung kailan, no? Pero kung tatanungin nyo ako kung okay na ako sa 650, honestly, hindi pa. Gusto kong mag 1000cc. Tinitignan ko rin yung Z1000, kaso sabi nga, ayon nga kay Boss Reed mismo na walang problema sa makina Z1000, pero yung wala siyang refreshment sa mga technologies and everything. Walang traction control ng Z1000. Fully digital lang yung kanyang dash, tapos yung kanyang RPM nga, di ba, ilaw lang. Pero iconic yon, yung ilaw na yun. Napakaganda rin sa mata nun, kahit sabihin mong ganun. Ang cool nun. But yeah, kulang talaga siya sa technology. Hoping sa future, dagdagan naman nila, di ba? Or, ewan, balak na yata nilang i-discontinue ang Z1000. Pero sa forma, malayo rin talaga silang dalawa. Maganda talaga ang Z1000 and I can attest to that. So, wala akong pupusuan sa Kawasaki na pang-upgrade, no? Talagang nasa isip ko ngayon is Suzuki GSX 1000, which is yung talagang gustong-gusto ko. Una, nakita ko lang lalabas na kasi MT-09 na facelifted 2024 na maganda rin. Pero I guess kung ano lang din magugustuhan ni Mrs. syempre gusto din natin yan. I-consider natin yung kanyang opinion dun. So, nandito tayo ngayon sa SM. Finally, pasok ko na, sir. Sa main na lang siguro ako magpa-park para nasa gitna lang, no. Pero sa annex talaga ako pupunta eh. So, ayoko na maglakad sa annex. Main na lang, I'm okay with that. Alam niyo ba na dito ay pwede kang umikot sa part na to, lalo kung hindi naman mahaba yung pila ng parking, no. Siyempre kung gagawin to pag mahaba yung pila ng parking, nakakaya. Pero kung hindi mahaba yung pila ng parking, inaalaw naman ni SM or ng management na dito ka manggaling, tatawid ka ngayon sa parking. Kaya may open slot dyan. Kaya po may open slot dito ay para doon. Pero mamaya, isasara din yan pag masikip na or mahaba ng pila, para to be fair. Mahulog, thank you po. Ito medyo madulas. So ingat lang kayo dito. Kaya kita niyan, ang kintab niyan. Ibig sabihin niya medyo pud-pud na yan. Ikot tayo dito. Baka naman may umalis. Tabi natin konti para pag may gusto pa mag-park na isa pang big bike, pwede siya. Dito na lang tayo. Yun. We're going home. Natapos na yung agenda natin dito sa S. So we are gusto ko na rin umuwi, no? Or hindi ko man nasabi before na work from home po tayo, no? Tayo ay pinalad makakahanap ng boss na sobrang bait. So yan, tapos na tayo sa agenda natin ngayon. Pauwi na tayo. Gusto ko na rin talaga umuwi. At hindi ko maintindihan yung panahon, mainit. Tapos may nakita ko may mga basang sasakyan. Ito, pang SM, pang ride, Sunday, mostly Sundays. Kaya ang odo to is 15,000 pa lang. Nakuha ko to ng 12,000 odo. 3,000 pa lang po ang nadadagdag ko.
magdadalawang taon na siya sa akin. Hindi po ako walwal gumamit ng motor. Though may mga times na napapabilis tayo, pero hindi ako sagad for long ride. Okay na ba? Thank you po. Okay na itong gantong panahon, ano? Maiinit. Wag lang sana ako, ay, ayaw mo jinx. Wag lang sana akong ulanin sa... Here I come. Oh, here I come. Oh. NLEX. Gusto ko makauwi ng tuyo. Well, basa ng pawis, pero tuyo naman sa ulan. Kumain na lang din ako dito, so baka matagtag yung kidney ko nito. Nagpapabomba ngayon Pero sa mga ganito lang po ako bumabomba, yung mga public road na maluluwag. Yung wala silang marereklamo kasi talagang public road siya. Hindi po ako bumabomba sa mga kabahayan kasi nakakahiya. Kahit dun sa amin madala ako bumabomba. Sa mga ganito lang, talagang public road. Hindi po tayo mahilig mag-cause noise pollution lalo sa mga residential, mga nadadaan natin, mga maliliit na daan na pag bumomba sobrang masakit sa tenga po yun. Kaya hindi ko po minsan napagbibigyan yung mga nagpapabomba. Parang respeto na lang din po sa surroundings. Pero pag dito po sa EDSA, given na po yan. Maluwag po kasi dito At public road po talaga. Ito po talaga ang public highway talaga. Hindi naman pwede ba sa reklamo din na maingay motor mo kalsada po ito. Lalo pat national highway po ito. Kaya naintindihan ko si Boss Reed. Naintindihan ko siya pag hindi niya napagbibigyan yung ibang nagpapabomba. Kasi ayaw niya lang din may magalit sa kanya. Dahil nga naman pag nasa masikip na area ka, masakit talaga sa tenga yung bomba. Nakalak na yung helmet natin? Yes, nakalak. Ay, talaga matatagtag ang kidney mo dito. Diyos ko, kakakain ko lang. Matatagtag talaga ang kidney. At ang liver. Sasara lang tayo ng jacket kasi masakit ang mga bato sa index. Ay, mahangin. Buti naman. Dagdag ko lang dun sa kanina pinag-uusapan natin about dun sa kung paano kayo makakuha ng big bike. Also search for the purpose din, kung ano ba yung purpose ng big bike sa inyo. Ako kasi talagang nag-big bike ako dahil maliban sa pangarap ko, nung panahon na wala pa to sa akin or di pa ako napag-big bike, we are set to go office kasi 3 beses isang linggo. Lumipat na kami dito sa may Bulacan area. So sabi ko, hindi nga, kailangan ko talaga ng big bike kasi talo ka sa parking. Pag kotse kasi dala ko, matatalo ko sa parking talaga. Ang big bike kasi sa Eastwood, pwede mo siya isingit sa parking na small bike kasi malaki yung parking sa Eastwood. Sige, big bike na lang kasi nga nagdadrive ako sa NLEX. Pangarap ko din makapagmotor sa NLEX. Kaya talagang push tayo ng big bike, and then pinalad naman tayo, gumanda yung ating salary bracket, kinaya naman, lalo yung 390, kinaya naman siya. Sabi ko sa asawa ko, sige tara, go na natin. And then payag naman siya. You also need some approval sa paligid nyo, na parang kahit hindi dahil gusto nyo, hindi na kayo makikinig sa iba. So you also need to listen kasi minsan may mga thoughts sila mabibigay sa inyo.
pwedeng hindi nyo siya naiisip ngayon, pero pag narinig nyo sa ibang tao na or sa mga kakilala nyo na oo nga, make sense nga naman, no? Basta maging open lang kayo. So yun nga, payo ko lang sa lahat ng option na pinag-usapan natin kanina, sipag, tiyaga, grit at eagerness ang laging magiging puhunan mo. Kailangan mo laging mag-effort, lalo kung di, kagaya ko nga, hindi naman ako galing sa well-off na pamilya, hindi rin naman matatawag na may kaya yung pamilya ko dahil ang nanay ko hindi naman kalaki ang sahod na nairaos nilang ako sa college. Kaya I suggest pag-effortan nyo, tignan nyo yung mga bagay na kailangan nyo i-consider, especially budget, kung talaga bang kaya na at this time. And then check nyo rin yung ano ba yung pasok lang. Kasi kung pasok lang, nandiyan yung Doctrine 90, nandiyan yung Dominar. If you're looking for practicality, yun ang mga pinaka-practical na motor. They can bring you from point A to point B. Pero syempre, kung maghahanap kayo ng magandang tunog, malakas yung sipa, malakas yung torque, malakas yung mid-range, that's gonna be a different bike. That's gonna be a different story. Ngayon, nasa sa inyo na yun on how you handle it, on how you choose between practicality, kayaan ng budget, o yun talagang gusto mo. Depends on you. Pero sipagan mo lang. So sa mga magpa-first time big bike, ito expect nyo. Ganito kalakas yung hangin. Sa NLEX, tignan nyo yung jacket ko. Nakikita nyo ba yung jacket ko? Kulang na lang tangayin yan at 100 kph. At tinatangay-tangay pa ako ng hangin. Ang CB650R ay 200 kilos. Imagine that, ang bigat na nun, 100 km per hour. Pero talagang medyo magigewang ka pag sobrang lakas ng hangin. What more pa yung sobrang gagaan na motor. At yung dragging wind ng bus tsaka truck, grabe yan. Yung binibrake nilang wind tsaka yung binibrake nilang wind sa harap nila na napupunta sa gilid nila, tapos tatabihan mo sila, ikaw lahat sa salon. Kahit nakakotse ka, mararamdaman mo yun. Malapit na tayo. Gusto ko na rin talaga makauwi. Pag first time yung mag-NLEX, yan, hangin, expect nyo na yung hangin, expect nyo na yung mga biglang lumipat ng linya, expect nyo na yung mabibili sa vans. Masarap mag-NLEX, pero dapat kumpiyansa ka sa driving mo, maingat ka. Kasi minsan may mga lumilipad ditong gulong, puputok na gulong, nagsaserve na truck, nagsaserve na bus, mga hindi nakatingin sa daan, marami yan dito, sama-sama yan. So I would suggest mag-ingat at enjoyin lang ang NLEX, no? Ay, umulan na, buti na, pauwi na ako. Takpan na lang natin yung cellphone natin. Oh, grabing kulog. So good. Good. All good. Yeah, this good. Oo nga pala, dagdag ko lang, no. So lahat ng sinabi ko kanina about sa pagkakaroon ng big bike, maliban sa hard work, I think kailangan nyo rin ng dasal. You can do all the hard work, pero pag hindi pa talaga sa'yo, time will come na mapupunta sa'yo yun. Sabi nga nila, in God's will and in God's time. Kahit minsan anong effort mo, may darating na something na hindi pa pala pwede, hindi pa ngayon, pero darating yung oras na ibibigay din. Kailangan mo lang talaga wait ng konti. Ang lamig! Hindi na ako nagkapote dahil nandito na ako. Magkakapote pa ba ako? Well, malapit na. Ayoko na ilabas yung kapote. Siguro kung papunta pa lang ako umulan, doon siguro nagkapote ako. Pero o kaya doon pa lang sa Manila, sa Quezon City umulan, magkakapote ako. Pero dito hindi na. Ang lamig-lamig sa pantalon. Kaya pag na-big bike kayo, yung tangke, lahat ng tubig niyan ay papunta sa inyong pantalon. So basa talaga yan. Sigurado yan. Mag-i-slide lahat ng tubig papunta dyan. Tabi muna tayo saglit, ha. Oh, ano ba?